Ilonggo. Please subscribe. And like. Ayan, so magandang araw po mga kababayan. Nandito na naman po ang iyong tropang Ilonggo mga kababayan. At tayo naman ay magbibigay ng balita sa inyo ngayong araw na ito. At siyempre po mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo dyan sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest video natin ngayong araw na ito. So ito po mga kababayan, meron po tayo ngayon tatalakayin, ito pong pinuri po ng mga mambabatas ang walang dugong kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa droga sa kriminalidad. So yun po mga kababayan, alam naman natin ang mga nakaraang administrasyon ay ito po yung kampanya ni Pangulong Duterte, ang war on drugs po mga kababayan. Totoo naman, maganda naman talaga ang ginawa ni Pangulong Duterte noong panahon na nung kampanya war on drugs. Kasi nabawasan talaga yung mga addict dito sa Pilipinas. Yun nga lang kasi mga kababayan, nagkalat ang patayan po dito sa Pilipinas. Kaya tumaas ang kriminalidad nung panahon ni PRRD. At ngayon naman, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinutuloy niya pa rin po ang pagsugpo sa mga droga, sa mga gumagamit ng droga. Yun nga lang po mga kababayan, wala pong nangyayaring patayan. So ayan, kaya pinuri siya ng mga mambabatas dahil sa kanyang kampanya kontra droga na hindi madugo. Pinuri po ng mga mambabatas si House Representative nitong Martes, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pangako sa pagpapanatili ng batas at kaayusan na hindi gumagamit ng kaharahasan. So di ba mga kababayan, pwede naman pala ipatupad ang batas na hindi gagamit ng kaharahasan. So alam naman natin nung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte mga kababayan, grabe ang patayan, kaliwat kanan po. Halos araw-araw po may nababalitaan tayong patay mga kababayan. Pwede naman palang hulihin at hindi nagagamit ng dahas. So yan ang pinagpapatuloy po ng ating mahal na Pangulo, hulihin po ang lumalabag sa batas at hindi po gagamit ng dahas. So yun nga lang mga kababayan, yan kasi ang sinasabi ng ating mga kababayan kahit may nagko-comment yan, balik na naman daw droga. Nagbalik na naman daw ang mga addict. Alam niyo po mga kababayan, eto maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Patas, mayaman ka man o mahirap ka man, pag nagkamali ka sa batas, pananagutan mo. Yun nga lang kasi, itong ating mga kababayan, sinisisi ang ating mahal na Pangulo. Bakit daw dumadami na naman ang addict dito sa Pilipinas? Nung naging Pangulo lang daw si Pangulong BBM. Ang tanong ko po sa inyo mga kababayan, bakit naubos po ba ang addict nung panahon ni Pangulong Duterte? Naubos po ba ang mga nagtitinda ng droga nung panahon ni Pangulong Duterte? Di ba hindi po? May naiwan pa rin. May gumagamit pa rin mga kababayan. Ang bagong diskarte ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pagtugon sa illegal na droga, ay nakatuon sa mga programang rehabilitasyon, reintegration at preventive education, partikular na para sa mga kabataan. So yun po mga kababayan. Idinagdag niya pa dito na bahagi ng mga reforma ang muling pagsasaayos ng Philippine National Police para tanggalin ang mga pulis na sangkot sa ilang mas masamang gawain na isinagawa noong nakaraang administrasyon. Yun naman talaga dapat. Tanggalin ang mga tiwaling pulis. Tama lang yan ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Number 1, natanggalin ang mga tiwaling pulis na sangkot pa noong panahon ni Pangulong Duterte. At ito pa mga kababayan, kung man na rights violation sa Pinas, bumaba na ng kalahati. Ito mga kababayan, bumaba sa kalahati ang insidente ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas noong nakaraang taon kumpara sa taong 2022. Hindi naman nagbigay ng mga detalye si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa bagay na ito sa kanyang naging talumpati sa isinagawang oath-taking ceremony ng Star Rank official ng Philippine National Police sa Palasyo ng Malacanang. Subalit iginiit ng ating mahal na Pangulo na hikutibo ang significant drop sa human rights violation ay patunay na nakikita ng administrasyon ang rule of law bilang indispensable sa pagtaguyod sa kawalan ng katarungan. Yan po mga kababayan. At ayon pa dito, sinabi po ng ating mahal na Pangulo sa kanyang talumpati na
na ibaba ng gobyerno ng Pilipinas ang bilang ng index crime mula 107,899 noong 2017. Sa ngayon, 38,436 noong 2023. So napakalayo po mga kababayan. 100 versus 38,000. So napakalayo po. Kaya maganda ngayon ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ang bawasan ang mga ganitong kriminalidad at siyempre mga violation din kasi ito mga kababayan. Kaya yung ICC, kaya talaga pag pumasok po dito yan sa Pilipinas, ay talagang pong may paglalagyan po talaga si Pangulong Duterte sa ICC mga kababayan. Kasi grabe ang violation po na nangyari nung human rights violation nung panahon po ni Pangulong Duterte. Sa akin naman, okay naman po ang war on drugs. Yun nga lang kasi ang patayan po mga kababayan ay kaliwat kanan. At marami pong mga inosenteng nadadamay sa nangyayari po mga kababayan nung panahon na yun. Katulad naman ngayon ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Tuloy-tuloy po ang kampanya droga pero wala pong nangyayaring patayan. Diba? Ay pwede naman pala ganun mga kababayan, ba't hindi napatupad yan noon? At mayroon mga inosenteng nadadamay. Noong nakaraang taon, umabot tayo sa 98% na crime clearance efficiency at napanatili natin itong patuloy prosada sa unang 2 buwan ng 2024 kumpara nung Enero hanggang Pebrero nakaraang taon. Mas kaunti ang mga kaso ng pagnanakaw ng carnapping, panggagahasa at pisikal na pinsala ayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Totoo naman yan mga kababayan. O baka sabihin na naman mga kababayan, gawa-gawa na naman yan. Di kasuhan nyo po ang mga pulis kasi sila po ang naglabas niyan. Baka mamaya sabihin po nila na gawa-gawa na naman yan ng mga para lang pabanguhin si PBBM. At hindi nila kasuhan ang mga ating mga kapulisan kung gumagawa lang sila ng istorya, gumagawa sila ng kwento. Totoo naman kasi mga kababayan, nakikita naman natin. Meron ba tayong nababalitaan araw-araw na meron namamatay? Kaliwat kanan na patayan dahil sa droga? Di ba wala? Samantala, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga PNP generals na patuloy lamang na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa pagsisilbi sa mga mamamayan. Tinakdi niya na sa mga ito na palalakasin ang kakayahan ng PNP at kapakanan ng mga tauhan ng PNP. Kaya sabi kasi nila na bumabalik na yung droga dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi nila alam na good ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi ang nais ng ating mahal na Pangulo ay talagang putulin ang puno. No? Putulin ang ugat na pinagmumulan ng droga. Hindi para po putulin lang yung mga sanga. Tutubo pa rin kasi yan mga kababayan pag sanga lang eh. Pero pag puno yung pinutol mo at yung mga ugat ay hindi natutubo yan kahit kailan. Diba? Ganun naman talaga dapat eh. Kasi noon, nung panahon talaga ni PRRD, alam naman natin, nakikita natin, mga user lang po ang nadadali. Small user lang ang nadadali, no? Wala naman binalita na malalaking drug lord ang hinuli at nakulong at pinatay. Wala. Kundi, mga small user lang mga kababayan. Diba? Tapos, sisisihin ng mga kababayan natin ng ating mahal na Pangulo. Ang ating mahal na Pangulo, iniisip tayo mga Pilipino. Dahil kung nagkamali man tayo sa batas, iniisip ng ating mahal na Pangulo, may pagkakataon pa na magbago ka kapag ikaw ay nakulong. Yun po mga kababayan, maraming salamat at thank you po at magandang araw po sa inyo.